Merienda time. Bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ay sa Mateo 6:9. Ang nagbibigay ng pagkain ng tao, ang Panginoon Diyos, sabi ni Jesus, sa buong mundo. Ay sa Mateo 6:9 at 11. Kaya magmimerienda na po tayo habang umulan. Okay. Dito po tayong tinapay. Merong ganito. Alaman. Sandwich spread. Hindi rin na-consider sa survey. Kape. Malamig ito kasi may yelo. Yan mga kabunyog mga kabayan ang nangyari. Kaya ako, tinipin ko lang sa inyo, yung mga pangyayari na hindi na-consider sa survey. Yan. Yan ang mga pangyayari hindi na-consider sa survey. Bakit biglang nakarecover si Amy at si Camille Villar? Inaalala yung sinasabi ko. Kahit i-endorse ni Sara si Amy at si Camille Villar, hindi naman siya dinadala ng PDP Laban at ng mga DDS. Sa bandang huli, noong May 10, biglang lumabas yung resolution ng PDP, inuorderan lahat ng DDS na dalhin na ninyo si Amy at si Camille para na hindi ma-impeach hindi ma-convict si Sara sa impeachment. Di ba? Ganon? Ganon yung nangyari dyan. Kaya yung huling order na yun ng PDP Laban, wala pa yan doon sa survey. Hindi na-consider yan. Kaya ang nangyari ngayon, biglang tumakas ngayon si Camille Villar, si Amy Marcos. Dapat sana laglag na yan. So, yan, mga kamunyo, yan ang mga pangyayari at yan ang mga paliwanag yan. Bakit biglang tumakas si Mang Aquino at si Kiko Pangilinan? Pinaliwanag ko. Bakit si Marcoleta biglang nakapasok? Pinaliwanag ko na rin. Bakit naman si Willie Revillame at si Manny Pacquiao biglang nalaglag? Yan din ang paliwanag yan. Bakit naman si Amy at si Camille Villar biglang nakapasok sa 11-12? Samantalang palaglag na? Yan din ang paliwanag yan. Lahat ng pinaliwanag ko na yan, wala pa yan noong ginawa ang survey. Kaya sa madaling sabi, yung survey, tama din yun. Nung panahong ginawa ang survey, tama yun. Pero yung mga nangyari kasi matapos yung survey, hindi naman hagip yun ng survey. Kaya yung resulta ng eleksyon, mga nangyari yun, may mga pangyayari kasi after na ng survey, hindi na yan na-consider. Hindi na yan na-consider mga kabunyong mga kababayan. Kaya ganyan po ang paliwanag yan. No? Ganyan ang paliwanag yan. Ako po kasi mga kabunyong, maraming napipikon dito sa atin sa ginagawa natin. Tayo, real talk lang tayo. Kung ano yung nangyari, kung ano yung totoo, yun ang sinasabi. Minsan kasi, napipikon sa atin yung mga ano natin, yung mga nangungulo sa atin. Hindi nila maintindihan. Ako po, ang pinaninindigan ko, yung totoo nga, sa totoo lang na. Talaga ang nangyari. O diba, ito yun. Ito yun. Okay? Narinig po natin ang paliwanag dito ni Atty. Enzo Recto. Ngayon mga kabunyog, ano po ang masasabi natin dito? Well, to be honest, mabuti na rin yan na hindi nakapasok itong si Willie Revillame sa Senado. At balita ko pati na rin itong si Philip Salvador dahil kung itong mga ito. Malamang magiging circus ang Senado, kasama itong si Robin Padilla. Magiging katatawanan lang sila doon sa Senado. Tama na ang Padilla. Huwag na po natin dagdagan. Anyway, in other part mga kabunyog, sayang din si Ben Abanos. Hindi nakapasok sa pagkasenador dahil marami rin itong nagawa at napanagot na namumuno pa ito bilang DILG Secretary. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Halikan na kasama ka. Sarap. Binigay ng Panginoon Diyos. Amen. That's good. All the time in Christ alone. God bless us all, no? Always remember this. God bless us all. Brother Manny Bautista.